Isang magandang araw po muli mga kababayan, at ako po ay muling bumabati sa ating mga kapatid, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng daigdig. At muli po, mayroon po akong paparinig po sa inyo mula dito kay Yusek Claire Castro sa pag-interview at ikalinilaw dito po sa ginagawa po ng China sa ating bansa. Pakinggan po natin. Mundo, pakinggan natin. Sa mga kababayan natin, nandito po tayo ngayon sa Singapore sa Shangri-La Dialogue kung saan nagmi-meeting ang mga defense ministers at saka mga chiefs of staff ng buong mundo. Wala dito ang China. Ayaw nila magpunta. Ngunit may mga nagpapanggap na journalist na hinahabol kami ni CS. Si CS hindi sumagot sa tanong nila. Ako nakipagsagutan. Dahil ang tanong nila, pabalagbag. Tapos, ang narrative nila sa WeChat, baliktad na. Yan ang mga gawain ng China dito. May kumakalat kayo na video na ayaw sagutin ni Chief of Staff. Ang provocations sa South China Sea daw, sa Zhejiang Reef, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun Yan ay utos ng Peking, hindi Beijing Peking. Yan ang tunay na pangalan ng China. At imbis na magpadala sila ng Defense Minister, nagpapadala sila ng mga bata na nagpapanggap na journalist na ahente ng intelligence nila na nagtatanong na balagbag tapos pinapaliktad ang video. Nung ako tinanong, nagipagsagutan ako na matagal. Dahil tinanong nila sa akin kung tayo daw ay proxy lang ng Amerika. Sabi ko, hindi tayo proxy. Natural, Pilipino tayo Pero sila magnanakaw ng teritoryo. Nagsagutan na kami nagsagutan. Hindi pa nilalabas yun. Pero baka baliktarin na naman nila at ilabas. Eto si CS. Kahapon hinarang ako at yun nga, pinipilit tayong tanungin. Pero dahil nagmamadali kami, papunta kami dun sa isang meeting natin, bilateral meeting. Hindi ko sinagot. But then later on, naglabas sila sa WeChat, binaliktad nila yung istorya na umiiwas daw tayo sa mga tanong nila about West Philippine Sea at yun nga ang paratang nila na tayo daw yung nag-infiltrate or nag-encroach, pumapasok dun sa teritoryo nila. So, kanina nakita ko itong mga bata na to. So, ginawayan ko, hello mga agent ng MSS, hello, hindi na lumapit. Yun naman yan hindi journalist yung mga. Kaya tama lang na iniwasan ni CS. Akala ko tunay na journalist. Nakapagsagutan ako. Dahil Pilipino, inaagrabyado nila yung Pilipinas. Natural, sasagutin ko. Lalaban tayo. Hindi tayo papayag. Naapi-apihin. Anyway, yung minabuti namin na mag-video dito kasi kumakalat sa WeChat ang karumal-dumal na ginagawa nila. No? Ganyang kababaw mag-isip itong China, imbis na mag-engage, binabastos ang mga proseso na ganito. At ito pa po, pakinggan po natin si Secretary Guibo patungkol sa kanyang obserbasyon regarding sa ating karapatan sa West Philippine Sea at sa relasyon natin with China. Regional security linkages to be sustainable. The Philippine position on the West Philippine Sea is not a function of Sino-American strategic rivalry. Instead, it is caused, no doubt, by the overreach of the Chinese Communist Party, of which the most glaring evidence is the 9, 10, or 11 dash line that has absolutely no basis in international law. Would be disastrous for the preservation. There is a common understanding of the strategic competition between China and the United States increasingly defines a regional global security environment. However, we must not overemphasize this reality. Doing so unfairly portrays the legitimate actions taken by smaller states, carried out as
being carried out at the behest of major powers, as if we were mere pawns with no strategic agency of our own. In our interdependent world, ruptures in the international system, wherever they occur, if only we welcome them and show them the way. Because, I mean, Thank you for delivering the third powerful speech of this morning. and thus for dialogue to be effective, it must be coupled with trust. And China has a lot of trust building to do to be an effective negotiating partner in dispute settlement. We have to call a spade a spade. And that's what we see, and that is the biggest stumbling block to dispute resolution or dialogue with China. That deficit of trust. Trust each other, not to take unfair advantage. What Mr. Hicks has said in the morning regarding What he said is undeniable. China's activities are getting more expansive and more aggressive. Their demonstrations of force are getting more frequent. And in the West Philippine Sea, we are getting used to their activities, but they have expanded the areas where they are doing it to include their exercises of Australia and New Zealand, and in the eastern part of our east, in the Pacific Ocean, the international order to one more favorable to them. What are the conditions that I feel would make engaging in a defense sphere with China plausible? First, they have to renounce their narrative that the 9-dash line, a lot of which is even beyond the outer boundaries of the EEZ, as close as 50 kilometers away or 60 kilometers away from our shores. They have to renounce it as non-negotiable and as indisputable sovereignty and jurisdiction of China. To the US as a country that's close to the US but also has... Secondly, they have to prove beyond all reasonable doubt good faith. Third, they have to renounce the subterfuges that they use in order to try to reshape the international order to one more favorable to them. Fifth, to stop all nefarious activities to try to subvert our society. Are you disappointed that you couldn't see your Chinese counterpart? Well, I believe my foreign affairs colleagues are trying their level best to engage China, but on the defense side, I see what we have seen is that China has to overcome a deficit of trust and credibility that it has implanted not only in the defense establishment but on the ordinary Filipino itself, himself or herself. The cabinet the first time. O ayan, maliwanag ang mga sinabi ni Secretary Guibo. Nagkakaroon talaga o meron ng deficit of trust sa bansang China. So, kailangan talaga, kung may pag-uusap, dapat ipakita in good faith. At, ang mga hiling ni Secretary Guibo, ang kanyang mga kondisyon, sana mapag-usapan ito na mabuti. Para sa kabutihan na rin ng dalawang bansa.
Yan ang direktiba ng Pangulo, ilaban ang karapatan ng ating bansa, ilaban ang karapatan ng taong bayan. Sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., ang mga leaders niya, palaban para sa bayan, para sa interes ng bayan. Hindi basta-basta itatapon ang anumang desisyon na pabor sa Pilipinas. Doon na barko, China na. Wala na tayo. Yun ang history, tapos nag-file sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay, between nations, yung papel, wala yan. Kung sino yung tigas, United States, Britain, pagka ginusto nilang gawin, tayo, nanalo. Ngayon, pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea, China boat, ship, tayo wala na. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipurso mo. Pinurso ko. Walang nangyari. Sabi, actually, sa Pangbugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, putang ina, papel lang yan. Itatapon ko yan sa waste basket. Hindi basta magkakaroon at makikipag-usap ng secret deal na prejudicial sa interes ng mga kababayan natin at ng sarili nating bansa. Yan po mga kababayan, yung atin pong napakinggan at nakakita at narinig po dito, no? Bahala na po kayo kung ano nyo may comment dito po sa ginagawa po ng China sa atin, sa Pilipinas. Bahala na po kayo mga kababayan. At muli po, gaya ng aking sinasabi, sa araw-araw po na lumilipas sa ating paggawa, tayo po ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.